minamahal, maupo na po tayo. Yan. At makinig. Maaari, atis na tayo. I hope everybody is alright and okay. Uli, happy birthday sa aking minamahal na kabiyak. Ayaw niya yung gano'n, yung binabati siya sa public. Pero ako, gusto ko yun. So, tanggapin niya yun. Nakaarawan niya ngayon, 54 years old. And I hope more years to come, Mama, to serve the Lord, yun ang importante. To see the beautiful Christ. And wala na ibang magiging buhay kundi ang Panginoon. Huwag ako ang magiging buhay, huwag yung mga anak, kundi ang iyong Diyos na sinasamba. At magpatuloy ka dyan hanggang sa wakas ng iyong buhay. Amen ba doon? Uy, amen ba ako? Bet, pwede. Iyon po na po tayo. Ang mensahe ng Panginoon dito ay mga end times na ng buhay niya ni Moses. Ito po kasi ito. Mag-i-introduce na siya kay Joshua. So next month will be our Joshua topic. Para maintindihan nyo, nagsimula tayo Leviticus, Exodus, Numbers, Joshua. At importante pong malaman ninyo na si Moses bago siya mamatay, nagre-review siya sa mga Israelita. Nire-review niya yung Sinai experience nung nagbigay ng Decalogue. Pastor, what is Decalogue? Alam niyo po ba yung sabihin ng Decalogue? 10 Commandments. Yung Decalogue, yan ang word na re-reviewin niya dito. At magkakaroon sila ng second commitment dito. Ito yung mga panahon na bago siya mawala, pinapa-appeal ni Moses sa kanila na meron kayong pakikipagtipan sa Diyos. Huwag niyo kakalimutan. At kahit matitigas ang ulo ng first generation, I am much willing to double your number. 7 beses pa. Kahit mawala na yung matitigas ang ulo, sabi ni God, magsisimula siya ulit dun sa yung mga last remnants na papunta sa Promised Land with Joshua. Yun ang storya niya. Gusto ng Panginoon na mag-review ang mga Israelita, how beautiful is God, how serious is God in His covenant, how will be yung Israel ay maging ilaw at asin ng buong sanlibutan sa pamamagitan ng kanilang constitution. At ang tawag po ito ay pagpa-file ni God ng documents. At napakaganda ng dokumentong ito. Pag pinag-aralan nyo yung mga kasaysayan natin, part ng maraming dokumento ang Deuteronomy, sapagkat nire-rewrite nila rito yung 10 Commandments, yung loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Inulit nila dito. Ibig lang sabihin, hindi nagsasawa ang Diyos na mapaalala. At ang isang mensahe pa rito ay kailangan mag-increase. Yung awit natin kanina, mag-increase ang Diyos sa buhay mo. Maraming tendency ang tao, tandaan nyo, pag kayo ay nag-i-increase sa sarili ninyo, pag kayo ay nag-i-increase sa inyong mga buhay, ano man ang increase na yan, pwedeng ma-decrease si God. At ito ang nangyayari sa buhay ng mga Israelita. Pag malapit na sa Promised Land, nakikita na nila yung pangako ng Diyos, about to, ano sa English yan, about to mahawa ka na didecrease si Yahweh at nai-increase sila. Pagka na decrease si Yahweh, ang ating puso ay mapupunta doon kung ano yung pinag-i-increasean ng puso ng tao. Correct po ba? Ano po, yan yung laman yan. Let Yahweh increase in your life. Don't forget Him. Yung increase na yun means you love Him more, you serve Him more, be serious to Him more, dedicate your lives more and more and more and more. Yun po yun. Kasi po malapit na sila sa pagpapala. At tandaan nyo, ang pagpapala maraming beses sa Biblia ang nagpapalayo sa mga tao sa Diyos. Lalo na yung created things of this world. Tama o hindi? Kaya huwag natin kakalimutin. Ang Diyos ay mapagpala, mapagmahal, bibigay sa lahat. Pero ang sabi ng Panginoon, lalo mo kong mahalin para lalo kang mag-increase.
Kaya nga sabi niya rito, palalaguin ko kayo, palalaguin ko kayo, palalaguin ko kayo. Just don't ever be distracted of this world. Yan po yan. Yan ang aking panata bilang pastor. Help me not to be distracted of this world. Hanggang sa dulo ng aking buhay. Fight the good fight. Finish the race. Keep the faith. If you are distracted, many things sa ating buhay ay mawawala. Lalo kang mawawalan. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Seek Him with all your heart, with the love and passion and devotion. And the Lord will reward us. Patuloy tayo sa ating pag-aaral. As I said, this is a covenant and document na iniiwan ni Moses sa mga taga-Israel. At sinasabi niya dito yung blessing and curses. Sa inyo na mga inassign ko, kung napakinggan nyo na yung kaninang mensahe kaninang umaga, si Elder Bong, siya na bahala nung pinaka-heart. Yung pinaka-heart nito yung circumcision of the Bible. Ang circumcision ay very clear sa Deuteronomy, though binanggit sa Genesis, Exodus ito. It speaks about the spiritual circumcision na ginawa ni Jesus Christ to fulfill the covenant. Pastor, what is spiritual circumcision? Ano naman yung mga ito sa Wednesday? Ang gusto ko lang sabihin, masakit yun. Gross yun. Isipin mo, daming covenant na gagawin ng Panginoon doon pa yung sa balat ng lalaki. Kasi ang balat ng lalaki, pinagmumulan kami ng seed. Kayo, ang interpretation nyo ng seed, kala nyo ay babae. Diba? Ang original ay lalaki. Ang pinagmumulan ng binhi ay hindi ho babae. Naging kultura lang ang babae. Ang may binhing may dala sa Biblia ay lalaki po. Hindi mabubuo yung bata kung hindi may magsisimula. Sino magsisimula? Siyempre lalaki. Kung saan nagsisimula. Pero hindi tayo mag-a-argue doon. Ang point dito, gross yun, masakit yun, painful yun, circumcision. To remember na ang sin ay gross. Ang kasalanan itong sa mundong ito ay painful. Yan. At ang kailangan mo talaga makipagtipan, maalala mo na may curses na so painful na magdadala sa buhay mo. At dito ka na sa side ng Panginoon. Hindi kailanman masisira ang Diyos. Lagi niyong tandaan na pag sinabi niya, katulad ni Joshua, ang nais maglingkod sa Diyos dito sa tabi ko, gano'n na lang ibig sabihin ko, ang ayaw, doon kayo. Di ba may gano'n lagi ang Panginoon? Me and my household, we will. Kaya mag-isip tayo dito sa buhay natin, sa mundo dito sa lupa. God is always reminding us. This planet is temporary. This world is temporary. Only God is eternal. So why not make Him the first of your life? And He will be in charge of everything. Yun yung gracious God, blessing. Yung ferocious God, yun yung curses. Dalawa kasi nandito. Binanggit ko yung ferocious God and gracious God. Merong tension. Imagine mo, pinapakita loving God na magpapala, magpapadami, sisikat sila sa buong bayan, kikilalanin ng Israel, na hanggang ngayon naman kinikilala, pinangako ng Panginoon. At meron ding ferocious God sa isang banda na so deadly ang mamuhay sa ayon sa kanyang ayaw. Mga minamahal, matatanda na tayo. Kadalasan kasi pinipili ng mga tao ay ang ating mga temporary world. Pinipili natin yung madalas. Hindi naman nagkulang ang Diyos na tayo ay alagaan. His grace is sufficient. Pag nanghihina ka, di ba, Philippians 4:20, His grace is sufficient for us. Kaya dapat di magreklamo yung mga taga-Israel dahil nire-remind sila ng Diyos na ako mag-aalaga sa inyo. Kaya itong Deuteronomy is part of reminding them of the past. Yan yung mga last message pa rin ni Moses. Iligtas kayo ng Panginoon, hinugot kayo mula Ehipto, pinakain kayo for 40 years, sinamahan tayo for 40 years, hindi nasunog, hindi napulok ang inyong mga damit, kumain kayo, hindi kayo nagutom. Pagkagabi, may Meralco kayo, mahal ng Meralco ngayon, mahal ng Meralco ngayon, mahal ng Meralco ngayon.
sa Panginoon ng libre for 40 years. Wala silang binabayaran. Reminding them na ito ang Diyos nyo na kaya kayong ipagtanggol, proteksyonan. So let Him increase in your life. Yan yun. Ang tension dito, pinapakita ng Diyos yung endless love niya and forgiveness and His punishment to really deal with sinners. Yun ang ating Diyos. Minensyon ko kanina umaga, pinakita ito sa personal experience ni Moses. Oh God, I want to see you, I want to see you, I want to see you. Sabi ng Panginoon, you cannot see me, you cannot see me, you cannot see me. Bakit? Bakit hindi pwedeng makita ni Moses ang si God? Ano mangyayari kay Moses? Pag nakita niyo yung Diyos, mamamatay kayo. Gusto niyo ba makita ang Diyos ngayon? Patay ka na. Pagka kayo dumilat bukas ng umaga at nakita niyo yung Diyos, hindi niyo na kami kasama yun. Yun ang ibig sabihin nun. Pag dumilat ang mata mo, Diyos na nakita mo, kaningningan niya, patay ka na nun. Pero mahabagin ng Diyos dito, itinago pa rin si Moses, I will hide you. Dadaan ka sa likod, dadaan ako. Pinapakita ng Diyos dito that He is willing to love. He is willing to give. He is willing to, ano ba tawag dito, parang isang ina na, Mami, wala na ako ibabayad sa tuition fee. Gawa tayo ng paraan. Nakakita na ba kayo ng mga mahal sa buhay na gano'n? Yung gagawa tayo ng paraan, makakakain tayo. Tama o hindi? Na-experience nyo na ba yung gano'n? Yung hindi ka magugutom kasi hindi kasama kang gumagawa ka ng paraan. Hindi tayo makakabayad ng kuryente, wala tayong pera. Pag uwi nyo, may pambayad na sa kuryente. Ang Diyos may gano'ng attitude. May karakter. Kaya hindi niya maiwan itong minamahal niyang pinangakuan niya. Imagine mo kung ganyan ang Diyos sa iyo sa araw-araw ng buhay mo. Hindi ka na makangamba. Nangangamba. Sino sa inyo nangangambang magutom? Asa kamay? Prayer ng inyong elder mo, ano, kanina. No one can separate. No one can separate us from? Sino sa inyo natatakot magkasakit? Pasa kami, sino sa inyo natatakot magkasakit? Ako, 54 na, malapit na. Pero habang nagiging close ako sa Diyos, di mamatay ko, mamatay. Ba't ako matatakot sa kamatayan? Pagdilat ko nga, Diyos na. Kasi pagka napupunta ako sa mga doktor, makikita ko talaga, ang daming natatakot, mga nanay, mga tatay, mga matutunda, mga bata, umiiyak. Pero pinapalitan ng Diyos dito, how gracious our God na hindi mo talaga pwede siyang talikuran dahil nagkakasala ka man, kasama mo pa rin siya. Tama, hindi. Nilalabag natin ng Diyos, kasama mo pa rin ng Diyos. Iniwan ka pa ng Diyos kahit na iniwan mo siya doon. Kaya dapat talaga makita natin itong side ng Panginoon. Di ba sinasabi ng Diyos, I am forgiving, but I am also concerned with your sinning. Kaya ito na po yan. Napakagandang salita ng Panginoon dahil pinakita dito yung 3 point. Papakita ko sa inyo. Yung una yung breakdown ng news ni Moses. Yung breakdown ng news ni Moses. Yung solution ng sinasabi ni Moses. At yung covenant kay Christ. 3 lang ang ating pag-uusap. Una yung breakdown. People, wala kang magagawa in your own strength to live in this planet. Meron kang inadequacy, may delinquency, magkukulaps ka. Sinasabi lang ni Moses, you cannot make it. You cannot make it without God. Yun lang ang sinasabi niya. Our life, we cannot make it. Tandaan, sabihin mo sa katiba, you cannot, tama ba English ko? You cannot make it without God. Merong failure, merong collapse. Pastor, nasaan po yan? Nasa larawan ng verses 1 to 5. Naipahayag ko na sa inyo mga pagpapala at mga sumpa. Piliin nyo kung alin ang gusto ninyo. Yan na. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at nanirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maaalala ninyo mga bagay na ito. Pinapaalala sa kanila ng Panginoon yung exile. Ito yung word. Ito yung darkness. Ito yung namumuhay ka sa kasalanan. Ito yung kinugkog ka ng kasalanan. Exile. Kapag
Kayo at ang mga anak ninyo ay nanumbalik kay Yahweh upang buong puso at kaluluwang sundin ang kanyang mga utos at na aking binabangkit sa inyo ngayon. Kakahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Without God, work, malibang ang Diyos ang gumawa at magbraso ng ating ikauunlad, wala. Clear na clear, babalik lang tayo sa tinatawag dito, plundering God, exile, stage, and enslavement. Yan po ang nilalaman ng Israelite experience. Go back to our nature today. Without Christ, without our faith, without sola fide, without sola gracia, without solus Christus. Kaya saan tayo ngayon? Imagine mo kung wala ang Panginoon Jesucristo sa ating buhay, nasaan po tayo ngayon? Wala ang Diyos sa buhay mo, nasaan ka ngayon? Alam nila ang gagawin, pero hindi nila magawa. For 40 years, alam nila ang gagawin. May Decalogue, may 10 utos. May Genesis na well-versed na sila for 400 years na nakalipas yun ay kinikwento sa hasaling lahi. Alam nila ang kanilang dapat landas na tutunguhin. Landas na tutunguhan, hindi nila magawa. Pero alam nila ang gagawin. May maintindihan nyo, yan yung depravity of human being. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 7, may gusto akong gawin, hindi ko magawa. Yan yung kalagayan natin. Yan yung kalagayan natin ng dati. Decrease tayo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo dahil babalik ka pa rin sa luha mo pagkatao. Yun yung depravity, mayamang salita ng theology na talagang ang ganap nating nature, kahit anong buhos, kahit anong ligo, kahit anong sabon, lalabas at lalabas ang ating pagiging failure. Without Christ, everything is a failure ng minamahal. Everything will break down. May inadequacy. Maraming tao hinahanap ang pumunta sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanilang lakas. Sa pamamagitan ng mga magical experience. Di ba? Sa pamamagitan ng good works ng maraming relihiyon. Gano'n ba karami good works mo? Ikumpara sa sinful heart ng tao. Yung sinful heart na puproduce ka ng kasalanan araw-araw. Hindi mo kaya iligtas sa sarili mo dyan. Kaya, ang kalagayan mo collapse. Kumbaga sa building, ay ano tawag doon sa building? Yung tinamaan ng missile, ano tawag doon? Gumuho. Yan ang problem natin. Imagine mo, nakikita-kita tayo ngayon, umaaway tayo ng dakila ang Diyos. Maluwalhati ang Diyos, mabuti ang Diyos dahil niligtas ka ng Diyos. Pagkalingko, nandito tayo, hindi tayo nakatayo lang ganyan, parang hindi niligtas ng Diyos, hindi ka kumakanta. Nag-observe ako niyan pag Sunday. Parang mga hindi ligtas to. Pagka napunta ka sa Jewish nation, pag nagpuri sa Diyos, talagang magpupuri sa Diyos. Wala ka nang pakialam kung ano maririnig mo, basta between your heart and God. Magtaas ka ng kamay dyan, huwag mo na isipin yung katabi mo kung naputukan ka. Ako nagsisit ng example, ako talaga gusto kong magpuri sa Diyos. Kung pwede nga lang magsumingit ako lagi sa inyo. Everything to God. Kasi worthless yan na iniligtas ka, wala kang kakayahan. Makakasama kayo ng Panginoon every Sunday na may ganito na tayong attitude. Tama. Ano ba mga excitement ng mga tao ngayon? Di ba? Siguro kung mag-concert dito ang isang sikat na artist, advance tayo ng prepare. Di ba siya pag nandun na si Lofi? Advance tayo ng prepare ng mga ganyan. Yung mga edad nila, alam nila yung dani. Yung mga French, Italian. Maganda yun, pakinggan yung music niya gusto ko. Si Lofi. Ano pronunciation na? Ha? Pahala siya. Hirap i-pronounce.
bago ka na eh, pupunta ka sa church, masigasig ka. Membro ka ng kapatiran, kayamanan na yun. Sabi ko nga kaninang umaga kay Gantes eh, o isang araw ba yun, yung kayamanan natin, mga kapatiran natin sa church. Wala nang iba. Totoo. Uulitin ko na naman yan. May mga kamag-anak ako, hindi nga ako dinalaw sa ospital. Yung asawa ko, hindi nga din. Kayo nga, asawa ko na eh. Kayo ang dumalaw sa asawa ko. May mga sarili kaming mahal sa buhay, hindi naman kami napunta. Okay. Sino ba lagi niyong katabi nagpapalakas sa inyo? Eh, ito na naman si Pastor. Kapatiran o yung kapatid mo lagi o kamag-anak. Sino nagpapalakas ng buhay spiritual mo? Ha? Di ba kamag-anak mo, inuutangan ka pa nga niya. Inuubusan ka pa nga niya. Pero yung kapatid mo sa Panginoon, di ba? Di ba nagsiselebrate dapat talaga tayo dyan? Dapat huwag maging late sa utak mo yun na parang secondary lang yung mga kapatid-kapatid. Nalulungkot ako pag may ganong attitude ng isang born again na hindi mahalaga mga kapatid, ang mahalaga sa amin katubunan. Ito mahalaga din yun. Pero kung binasa mo talaga ng malalim sa Bible, you need your brethren. You need your church. Christ died for the church. You must willing to even give some participation to your brothers and sisters. Mahalin mo sila. Ngayon, blessing na sa amin yun na kami ay nag-birthday asawa ko na nasa isang church na minamahal kami at minamahal niya kayo. Amen ba doon? Pasoft drinks ka. Amen. Totoo. Totoo, magbulay-bulay kayo. Ano ginawa sa inyo ng mga malalayo nyo kamag-anak? Mahal na mahal mo hanggang ngayon. Ano ginawa sa inyo? Pinipasang ka pa nga, sinisiraan ka pa nga. Pero ang lahat na nagmamahal sa iyo, nasa loob ng church, ini-encourage ka. Di ba nakikita yun? Maraming bulag sa ganun. Pero sana tayo hindi. Yun yung increase na natin, yung mga blessing ni God na pinaparami tayo. Yung kapatid na tayo. So much for this. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, this collapse, hindi ma-solve ng psychology, hindi ma-solve ng humanities, hindi ma-solve ng politika sa bansa. Nasusolve na. Nasusolve nito ni Ran Baturan. Kumuha kayo ng games. Sisikat yan, yung Ran Baturan. Hindi nyo alam. Hindi kasi kayo, tawag dito, updated lang eh. Ran Baturan. Pagka ginawa yung game yun, sisikat yun. Palitan nyo na si Pacman. Si Ran Baturan na lang. Alam mo? Busy-busy sila pag ganyan. Kakaalaman na. Sipin mo yung batas natin kayang baluktutin. Kayang himasin, kayang hilutin. Ang paglilingkod sana ay sa taong bayan, pero naglilingkod sila sa tao. Ang tawag ko sa kanila ay hindi lingkod bayan. Sabi nga ni Ate Nani, sila yung mga sahod bayan. Yun lang hinihintay nila. Madudurog din sila sa tamang panahon. Haharap din sila sa Diyos. At hindi matatakpan ng mga ninakaw nila ang paghuhukom ng Diyos. Inevitable for them and for their whole family. Hope makilala nila si Kristo. Ganun naman tayo, hope makilala nila sa Kristo. At isauli nila, katulad ni Zacchaeus ang kanilang mga nina. That's part of our frailty, delinquency, breakdown, and inadequacy. Kaya hindi masosolve ito. Tingnan nyo nga ang Romans chapter 2 para may idea kayo ng sinasabi ko. Pastor, parang medyo nalalabuan pa ako. Pero kung may Bible kayo, basahin niyo po sa Romans chapter 2. Actually, palagyan na nga ng konting tubig ito. Aking ko. Para hindi laway yung Verse 17. Ngunit ikaw na nagsasabing ikaw ay Hudyo at nananalig sa kautusan, ipinagmamalaking mo may kaugnayan ka sa Diyos. Sabi mo'y alam mo ang kanyang kalooban at sumang-ayon ka sa mabubuting bagay, sapagkat ito ang natututunan mo sa kautusan. Verse 19. Ang palagay mo'y taga-aki ka ng bulag, tanglaw ng mga nasa kadiliman. Verse 20. Tagapayo ng mga hangal at tagapagturo ng mga bata, dahil natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili?
Nangangaral kang masama ang magnakaw, bakit ka nagnanakaw? Sinasabi mong huwag mangalunya, bakit ka nangangalunya? Nasusuklong ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit ninanakawan mo ang mga templo nila? Ipinagmamalaking mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nilalapastangan mo naman ang Diyos sa pamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Ayon sa mga nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hentil dahil sa inyo. Mahalaga lamang ang iyong pagiging tuli kung tumutupad ka sa kautusan. Subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka rin hindi tinuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa batay sa panuntunan ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya ikaw na Hudyong nasa ilalim ng kautusan, ngunit hindi naman tumutupad nito, ay hahatulan ng mga tumutupad sa kautusan, bagamat hindi sila tinuli. Verse 28, sapagkat ang pagiging isang tunay na Hudyo ay hindi dahil sa panlabas na kaanyuan o dahil sa pagtutuli sa laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago saan? Sa puso, kalooban, ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautsang nasusulat. Ang pagpupuri sa taong iyon ay mula sa Diyos at hindi mula sa mga tao. Maraming gustong maligtas dahil miyembro sila ng ganitong mga sekta. Hindi tayo maliligtas nun. Kaya yung sinasabi ni Moses na talaga ang bunga ay obedience pa rin ang bunga ng tunay na sa Diyos. Pag wala ka kay God, curses. Yan po. Marami kasi tao talagang decrease si God sa buhay nila eh. Hindi ini-increasean si God sa buhay nila eh. Yan ang dahilan yan. Walang seriousness sa relationship kay Christ. Walang seriousness sa kanilang faith walk. Ayaw nilang lumago ng matagal sa Panginoon. Laging pwedeng tangay ng sanlibutan. Parang pag tinangay ng tukso, ibibigay. Sinasabi ni Moses, wag. Talagang yung kasing kalagayan natin. So, ano ang solusyon? At ito na. Answer. What is the answer to the problem? Verse 6. Ito na babasahin ko sa inyo ng Deuteronomy chapter 30. Verse 6. Ano sabi dito? Nung umaga, medyo pinahapyang one ko na sa inyo. Pinahapyawan. Babaguhin niya at lininisin ang inyong puso. At gayon din ng inyong mga anak upang ibigin niyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon ay mabubuhay kayo ng matagal. Para makasunod ka sa Diyos, kailangan mo pa rin ng Diyos. Siya ang magbabago ng puso mo para ikaw ay makasunod sa Diyos. Amen po ba ito? Gospel po ito. Hindi sa pamagitan ng pagsunod mo. Di ba maraming ngayon, relihiyon? Susunod ako. Lahat ng mga relihiyon, ang ginagawa nila kung anong magagawa sa Diyos. Mali po yun. Ang tunay na relihiyon, kung ano ang nagawa ng Diyos para sa iyo. Kaya nakalagay, for God so loved the world that He gave His Son. Hindi natin, for human being love God. That's why we offer our lives to Him. Baliktad. Ang tunay na relihiyon ay yung ginagawa ng Diyos para sa tao. People are listening. Hindi yung gagawin mo para sa Diyos. Hindi na tama. At hindi na maka-Diyos yun. Sapagkat hindi mo nga magagawa, you cannot make it, sabi ni Moses. Dahil nga ang ating heart ay depraved, makasalanan. Kaya wag mong piliting bayaran ng Diyos sa pamamagitan ng magagawa mong mga dasal. Magagawa mong mga parang abuloy. Magagawa mong parang sakramento. Ang tunay ng relihiyon ay nire-realize mong may ginagawa ang Diyos para sa akin. Nanaog ang Diyos para sa akin. Hinanap ako ng Diyos. At ilalagay mo yung pananampalataya mo sa Kanya, ikaw ay maliligtas. Yun po ang tama. Pag nakita mo na si Kristo ay nanaog para sa iyo palang buhay, magkakaroon ka ng kaligtasan. Pero pagka ikaw ay pinipilit umakyat, sa totoo lang napakahirap umakyat sa Diyos. Ang nakaakyat lamang dyan ay ang ating Diyos bilang daan buhay at katotohanan. So the solution is the work of God na nandito na sa Book of Deuteronomy. This is the new covenant like Ezekiel and Jeremiah.
Alalahanin nyo na naman yun. Ezekiel and Jeremiah na nagbigay siya ng bagong puso. Pastor, ano yung bagong puso? Na inu-obey mo ang Diyos dahil mahal mo siya. Maganda yung prayer ng inyong Elder Bong kanina. We obey God because we love God. May prayer siya gano'n na pakinggan ko. Ang mga Hudyo, we obey God kasi nakakatakot may law. Baka tayo parusahan. Prosperity gospel. Diba? Prosperity gospel yun. Naku, kailangan sundin ng Diyos baka kasi maghihirap kami. Prosperity gospel. Nandito yan sa Deuteronomy. Ano yung true gospel dito? Kailangan ko, nagbibigay na sa akin, kayo ako ng overview sa mga tagapagturo. Kailangan, susundin mo ang Diyos kasi nag-i-increase ang Diyos sa puso mo. Kasi minamahal mo ang Diyos. Delight na delight mo ang Diyos na hindi ka napapagod para sa Diyos. Pag napapagod ka sa buhay dito sa church, relihiyon kasi practice mo. Relihiyon eh. Pero pag ang practice mo ay relasyon sa Diyos, minamahal mo ang Diyos, yan ang solusyon. Kasi nabagong ang puso natin. Amen ba doon? At ang inyong Elder Bong nang magbahala mag-discuss ng circumcised heart. At si Elder Amado ninyo, para makita ninyo yung, ito pala yung curse, ito pala yung blessing, ito pala yung nilalaman ng Deuteronomy chapter 28, 29, and 30. Mga minamahal. Our ultimate hope is the work of Christ in our hearts. Kaya pag totoong born again ng isang tao, mamahalin niya talaga ang Diyos na matagal. Amen ba doon? Mamahalin mo talaga ang Diyos. Hindi na ako mahihirapang katukin ka. Uy, maglingkod ka naman. Uy, maglingkod ka naman. Uy, maglagay ka naman ng oras sa Diyos. Kasi hindi ako magtatrabaho para sa iyo. Ang banal na spirito ang kusang kikilo sa iyo. Basta ano pa gagawin ko? Ano ba yung paglilingkod ko? Basta para saan ba ako sa church? Ano bang role natin? Hindi yung parang narito ka. Ang oras ba ako uuwi? Manunod pa ako ng basketball. Diba? Badminton pa ako ngayon, araw ng linggo. Sinama niyo ako araw ng linggo sa badminton, kayo na lang. Sabado ng umaga. 9 to 11, punta kayo. Nawa niyo. Nahihirapan ang isang Kristyano maglingkod dahil hindi nag-work ang banal na spirito sa buhay niya siya. Pag-pray mo yun, Lord, ito na yun. We are wired, our heart is wired with God. And that wired ay magbibigay sa atin ng pagmamahal sa Panginoon. The heart that adored God, the heart that cherished God, and the heart that looked into a desirable God. You desire God. Hindi nakakapagod si God sa buhay mo. Umaga pa ng pagising mo, nasaan na si God? Naku, namimiss ko magbasa ng salita ng Diyos. Amen. Ganyan ba attitude natin? Sino nagbasa ng Biblia isang chapter kanina umaga? Taas ang kamay. Yung totoo. Taas ang kamay, kayo mahiya. Isa, dalawa. Sabi ni Gabi. If you really desire God, magising ka lang ng alas 3, hindi cellphone ang hahawakan mo. Magpapasa ka. Matanda na ako, may gising akong biglang 2:30, 3:30. Ginagawa ko, nagbabasa ako. Kasi nga para, Lord, salamat po sa pagbabasa maya-maya. Natok na ako. Yun po yun. You desire God. Ako araw ng linggo, maliligo na ako. Ayoko malig sa church. You desire God. Ayoko malig sa church. May prayer time. Miss na miss ko mga turo ni Ate Adeline. Ang inyong Adeline. Pero pagka pipilitan ka lang, ay naku linggo. Mahihiya lang ako sa asawa ko kaya ako aating. Kakahiya ka pag ganyan ang attitude mo. Bakit magsalita niya pa sa, nahihiya lang ako kay mami kaya ako aating. Nakatitikit, tantad na. Nakatitikit, boom. Tama hindi, nakakahiya kay tita. Baka mamaya si Chay Chay, pastor kasi tatay ko, ay naku magawa. Kailangan umatin. May desire ka. Sana namumunga sa puso mo na hindi
kinakatok ng kahit sino. Ikaw mismo, mahal ko Diyos, mahal ko Diyos. I love Him. Napakaiksi ng buhay para ipagdamot mo ang buhay na yan para mahalin ng Diyos. People are listening. Huwag niyo pagdadamot yung maiksing buhay na yan. Mahalin ka. Sabi ko, Lord, 54 na kami. Nag-usap ko rin lang, nag-badminton sa 56 na ako. Sabi nila, kung 4 na taon na may seniors na kami. Ang bilis, ano? Nang makilala ko lang kayo, sila Kuya Amado nun, parang 50 anyos lang. 34 years old, napunta ako dito. 54 lang, 20 na pala tayo, mama. Napakabilis ng buhay. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakabilis ng buhay. Dati, payat ka pa. Tama naman. Lapit na. Pastor, what's the point? Let the Lord make a surgery in your heart. Look for that great physician in your life. And use the scalpel of that physician in your life. What is the scalpel of that great physician to make the surgery? What is the scalpel in our lives? Sa inyong mga nurse, what is a scalpel? O ano ba yung scalpel na ginagamit para tayo ma-surgery? Ano ginagamit ng Diyos? Word of God. Sabi nga ni Kuya Amado, laging magbasa, magdala ng cellphone na may Biblia. Yung ba sabi ni Kuya Amado? Make that scalpel, the Word of God, transform our hearts by that great decision. At dahil dito, magagawa mo ang gusto ng Diyos. At pag nagawa mo ng gusto ng Diyos, nai-increase ang Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Yun po ang solusyon ng pagpapala, hindi prosperity gospel. Hindi ako naniniwalang habang minamahal mo ang Diyos, sinusunod ng Diyos, ipapabayaan ka ng Diyos. Habang minamahal mo ang Diyos, pinaglilingkuran mo ang Diyos, inuulam mo ang Diyos, kitang-kita ng Diyos na hindi ka niya iiwan at pababayaan. Amen. Sigurado yun. Mapakalino na sinabi ng Diyos niya, pag hinanap mo siya, minamahal mo siya, hindi papayag ang Diyos na tunay na awit na hindi ka pagpalain. Subukan mong baliktarin ang lahat ng sitwasyon. Makikita mo ang lahat ng isang side ng Panginoon. Which is ayaw kong makita. Dito ako mag-e-end ano. Happy birthday, Candy! Nung makita ko yan, dati meron kasi akong ini-consider ng dating isang girl, ano? Sumama pa nga yun sa Bulacan. Pero nung makita ko talaga si Candice, sabi ko, Lord, pwede mo bang baguhin yun? Yung kapalara ko, ayaw pa ng ulit sa girl nito. Nung makita ko siya na, meron na kaming, may kinoconsider ako iba nun Pero nung makita ko si Candice, pero wala pa ako naging girlfriend nun. Kaya nung makita ko siya, sabi ko, ito ang magiging asawa ko, pinag-pray ko na siya. Ako, anino ko pala, pinag-pray ni Candice Hindi, joke lang. Pinag-pray ko rin siya, sabi ko, Lord, sana loobin mo maging kami. Simple lang yung ligaya namin nung araw Kasi kayo yung ngayon, kaya hindi kayo masyadong involved sa mga relationship. Basic kasi work, sa mga cellphone. Ang panahon namin kasi noon ang pogi naman ito, basketball player, si Khalid, ganda naman ito. Parang, wala na kami plano-plano. Nung mag-asawa kami ni Candice, mag-anak na tayo. Wala na kaming Ngayon, napakadaming requirements, planado. Tama naman yan. Pero hindi pa kami pinabayaan ng Diyos Amen. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Sabi, hindi nga niya alam ni Candice, mabubuti na siya. Napakabilis ng panahon. Pagkasal namin, sabi ko, mahal ko to. I will change yung mga mali sa akin because I love her. Yung desire niya, paano ko kaya susundin, kung ano mga gusto niya, ito mga gusto niyang pagkain. Ito may mga struggle sa buhay. I love her because I fell in love with her and I will follow the desire kung anong gusto niya dahil yun siya. Di ba masarap yung gano'n? Di ba pagka ang Diyos, may covenant kayo, kayong dalawa ay mamahalan. You obey God because you love Him. Di ba? Amen ba lang?
Eh, ang utos pa naman sa Deuteronomy chapter 6, sino kaya i-assign ko dito? Love the Lord your God with all your heart. Hear, O Israel, the Lord our God is one God. Love Him with all your heart, with all your soul. Nasa Deuteronomy. Yung inaawit ko kanina ay Deuteronomical kind of songs. Jewish songs. At yun po ang nagbigay sa ating buhay. So, as Elder Bong mentioned, na let our love derives, we obey God because we love God. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Natutukan mo ba kayo? Book of Deuteronomy. Dear Heavenly Father, nandito pala kami sa second point and I stop with the third point, which is the covenant of Christ, which is so deep na nagpakita sa amin that He represented the circumcision of our hearts. Tulungan mo kaming lalong makita na mas malalim pa po yun. Siya yung nasaktan, siya yung natanggalan ng laman. Isang ilustrasyon na may dugong lumabas katulad ng pagtutuling. This is a simple statement of our conclusion of God. Help us to be reminded that there's blood in circumcision. And that blood is the covering blood of our Lord Jesus Christ. The circumcision of God Himself to represent us. What an amazing love! Na kami, hindi namin kayang mangako, kahit nangangako kami, sasabit kami, we cannot make it. But He made it. And that blood, O God of our Lord Jesus Christ, was so perfect, representing His children in the very presence of God. Panginoon, inaanyayahan lamang kaming manampalataya sa anak. Makita ang kahalagahan na siya ay namatay at nabuhay. Walang ibang Diyos. Diyos ang namatay at nabuhay, kundi si Kristo na. At ito ay historical at kami naniniwala at kami buong pusong nagtitiwala at umaasa sa aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, na may dugo at may katanggap-tanggap na pakikipagtipang nasunod perfectly ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, that perfectness of our Lord Jesus Christ, Panginoon, ang maglikha ng isang malaking ebidensya sa aming buhay na kami nagpupuri, na kami sumasamba, na hindi namin sinasayang ang buhay na ito at ini-increase namin patuloy ang mga bagay tungkol sa Diyos. Humihingi kami ng kapatawaran. If we take it lightly, O God, and not seriously, about how wonderful, magnificent, how magnifying, how exhorting na makita, Panginoon, ang aming Diyos sa aming buhay, sa pinakamataas na bagay sa aming buhay. Ngayon, nire-renew namin ang aming mga puso. In this very start pa lang ng Deuteronomy, alam kong ikaw'y mangungusap sa amin at magsasabi sa aming mga buhay na may hope, may pag-asa. Susunod at susunod kami, Panginoon, sa iyo. Yes, Lord. We obey, Panginoon, because all of the evidences that indeed you love us was made certain because of your Son, Jesus Christ. Ama, maraming salamat po. At kami po'y nagpupuri sa pangalan ng inyong anak ko si Jesus. Ang natin magsabi na, Amen. Amen. Kita natin ang Panginoon.